Good day, everyone. Our lesson for today is Lesson 1, the Standard Normal Random Variable. So, kakatapos ng ating midterm, so need natin mag-ipon ng lesson. Okay, so yung mga napag-aralan nyo before midterms ay huwag nyo kakalimutan, lalo na yung mga properties of normal curve, no? It has to be mean, median, mode are equal. Area under the curve is equal to 1. Ano pa? It should be bell shape and symmetrical, asymptotic to the x-axis, and yung subdivision of our normal curve ay by adding and subtracting the standard deviation. Okay, huwag niyo kakalimutan yun ha. Kasi today, ang pag-aaralan natin ay the standard normal distribution or random variable. Okay, the standard normal distribution. The standard normal distribution is a normal distribution with a mean of 0. Lagi niyo tatandaan, pag standard, kapag normal siya kasing standard, right? Parang naghanap ka ng standard sa mga ano mo, sa ah, ka-relationship mo, di ba? May standard kayo. Dapat dito rin sa normal distribution meron. So, ano daw yung standard? Mean ay 0 and standard deviation of 1. So, kapag ganyan yung mga nakuha nating mean at standard deviation, meaning it is a standard normal distribution. As you can see here, ayan, normal curve yung ginamit because it is a standard normal distribution. Lagi nyo tatandaan kapag standard, laging normal curve ang ginagamit natin with the 5 properties. Okay po? The values under the curve indicate the proportion of area in each selection. So, pag sinabi nating proportion, probability, ganyan, ang ano doon, ang sinasabi nun is yung area. Ang hinahanap natin dito sa standard normal distribution ay yung area. Okay? Di ba nung last meeting, ang pinapahanap natin ay yung kung ilan yung subdivision, ganyan, di ba? Yung mga properties lang. Pero ngayon, i-apply na natin yung mga natutunan natin before dito sa pag-normalize ng mga standard deviation, standard distribution. Okay? So, key points to remember, z-scores are the value for the random variable z. Di ba nga may area tayo? Anong tawag natin dun sa mga sukat ng area na yon? Tinatawag siyang z-scores po, no? Z-scores. So, the cumulative area, ayan, the cumulative area increases as the z-score increases. So, kapag itong z-score natin umangat ng umaangat, tumataas ng tumataas, ang area natin ay tumataas din. And also, the probability is close to 1 for z-scores interval negative 3.5 less than z less than 3.5. So, yun yung limit natin. Sa z-table na sinend ko dun sa messenger, no? Ayun yung makikita nyo. Yung mababa ay negative 3.5, ay 3.4 rather. Yun yung makita nyo dun. Tapos, ang pinakamataas pala ay positive 3.5, 3.4. No, kasi 3.4 yung nasa z-table. Pero ang interval talaga nun ay negative 3.5 to 3.5. Yun po yung ano, under the curve, no? Sige. So, finding areas under the standard normal distribution curve. For the solution of problems using the standard normal distribution, a four-step procedure is recommended with the use of procedure table shown. So, yung step 1 at step 2 natin, para sa lahat yan. Para sa lahat ng klase ng normal curve, no? Pero dun sa pangatlong step at pang-apat na step, magkakaiba na yun kung ano yung condition. So, mamaya sa procedure table, ipapakita ko. So, una daw, draw the normal distribution curve.
I-sketch mo, i-draw mo yung normal curve natin and shade mo yung area na sinasabi doon sa given problem. Step 2, find the appropriate figure in the procedure table and follow the directions given. Isusundan daw natin yung nasa procedure table. Ano ba yung procedure table na yan? So, eto siya. So, dito sa number 1, to the left of any z value, nasa left daw. Ano ibig sabihin? Kung wari ang binigay sa atin na z ay eto. Asan ba yung left? Andito. So, kapag ang binigay ay nasa left, ang gagawin natin, look up the z value in the table and use the area given. Titingin ka lang doon sa sinend ko na z-table kung ano yung area niya. Kung wari ang binigay dito ay, sa tingin ko nasa 2 to, no? Ayan, tignan nyo sa inyong z-table kung ano yung value nito doon. No po, titignan nyo kung anong value nito doon. Tapos yun na yung area nyo, yung probability nyo. And also, dito naman sa kapag negative z naman, eto kasi 'di ba positive to, eto negative to, kaya positive z yung nakalagay. Tapos sa negative z, syempre kung pa-left, 'di ba, andito rin yung shaded region nasa left din. So, yan yung area na hahanapin mo na nasa z-table. Next is to the right. Kapag nasa right naman, kung ano, ito nga yung given, nasa right yung kanyang shaded region. Look up the z-value. Titignan natin yung z-value sa z-table din. Kaso, meron pang isang gagawin. Subtract the area from 1. No? Kung ito yung 1, ima-minus mo yung z-score na nakuha mo dun sa z-table. Yan yung formula. Ganito din, sa positive z, nasa right yung shaded region. And lastly, we have between any two z values. So, ayan, katulad yan. O, yun. Nandyan yung isa, nandito yung isa. So, hahanapin mo yung shaded na region. Ayan. So, para daw mahanap kung ano yung sukat niyan, kung ano yung value ng area na yan, look up both z values. Titignan mo sa z table kung ano yung um, z-score nung dalawa, no, nung dalawang value. Tapos, isusubtract mo sila. So, isusubtract mo yun nandito, dito. No? Yung z sub 2 minus z sub 1. Ganon siya. So, first example, find the area to the left of z is equal to 1.99. So, meron na tayong clue agad, no? Nasaan yung area? Nasa left daw ng 1.99. So, first na gagawin natin is to draw the figure. So, mag-draw tayo ng normal curve. Ayan. Assume na lang natin na symmetrical siya, no? So, etong nasa gitna, 0. Kasi nga, di ba, mean is equal to 0, 0, and SD is equal to 1. Ayan. So, tagwa 1 yung subdivision niya. Pero ang maximum ay 3.45, di ba? 3.5. Tapos ito ay negative 3.5. Ayan. Ganyan siya, di ba? Tapos hanapin natin kung saan nakapwesto si 1.99. So kung eto si 1, eto si 2, eto si 3, saan banda yung 1.99? Nandito siya banda, di ba? Ayan. So hahanapin natin yung part na yan. O yan. Saan daw yung shaded region? Sa left. So ang shaded ay etong nasa left. Shade lang natin lahat. Ayan ang area na hahanapin natin. Anong sukat niyan? 'Di ba nga ang area ng buong yan ay 1? So, meaning, hindi lalagpas sa 1 dapat yung sukat niya, 'di ba? Area under the curve is 1. So, eto, less than 1 dapat yung makuha nating sagot. Ayan, shaded na siya. Okay?
So, ganun po, nasa left siya. Tapos, anong next na gagawin? Ayan, oh. Diba, si 1.99 to the left. We are looking for the area under the standard normal distribution curve to the left of z is equal to 1.99. So, tignan lang natin dun sa ating z-table yung 1.99. Una is, eto, di ba? 1.9 muna. So, asan yung 1.9 dyan? Nandito. So, ngayon, nasaan yung 9 dito? So, hanapin lang natin. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So, ang intersection nila, tignan natin. So, dito, tignan natin yung intersection nila. Ayan. So, ang area natin ay 0.9767. Since this is an example of the first case, look up the area in the table. It is 0.9767. O, tama naman, di ba? Hence, 97.6. O, paano naging percent yan? Di ba may 0.90... Mali. Meron tayong 0.9767. So, ililipat lang natin ng 2 units yung ating point. So, magiging 97.67%. Ibig sabihin, 97.67% of the normal curve is under the left of z is equal to 1.99. No? The area is less than z is equal to 1.99. Next, example 2. Find the area to the right naman daw ng z is equal to 1.16. So, gaya nung ginagawa natin, step 1, draw the figure. So, i-drawing lang natin. So, kung wari, ito ang ating normal curve. Ayan. Tapos, ito ay 0. Nasaan bandang 1.16? Nandito banda sa malapit sa 1, di ba? Ito siguro si 1.16. Ngayon, ano daw yung shaded region? To the right. So, sa right, yung isi-shade natin. Ayan, yung hahanapin natin. Negative pala yun, no? So, negative pala yung given. So, ito yung negative. So, mali itong ano natin. Kung ano ito yung negative 1.16. So, ito yung shaded region niya. Hindi ko na ilagay yata yung negative kanina. So, nandito yung shaded region. Ngayon, yun yung hahanapin natin na region. We are looking for the area to the right of negative 1.16. Negative to. Ayan. Yun nga. We are looking for the area to the right of z is equal to negative 1.16. Negative. So, hanapin lang natin yung 1.1 dito. So, eto siya. Tapos, 6. So, eto. So, hanapin lang natin yung intersection nila. Ayan. Ayan. So, according to the rule 2, no, hindi, kapag to the right yung ating given, ibig sabihin nun, isusubtract natin sa 1, etong nakuha natin na z-score. So, 1 minus 1 to 30 is equal to 0.8770. Ayan. So, yan yung ating result.
no? Look up for the area for 1.16. It is 1.0.1230. Tapos subtract it from 1. So 1 minus 0.123 is equal to 0.877. Hence, 87.70 of the area under the standard normal distribution curve is to the right of z is equal to 1, negative 1.16. Okay? So, example 3 naman po. 3, example 3, find the area between z is equal to 1.68 and z is equal to negative 1.37. So, first, let's draw the figure. So, ang alam natin na normal curve yan, then, ang 1, negative, wala ito ay 0. So, negative 1.37, baka nandito siya. So, ito negative 1.37, tapos 1.68. So, ang shaded region, itong part na ito. So, after nun, hanapin natin kung ilan yung area niyan. Since the area desired is between the two given z values, look up the areas corresponding to the two values and subtract the smaller area to the larger area. So, yun lang daw yung gagawin natin. So, una, area of z is equal to 1.68 is 0.9535. Tapos, yung sa negative 1.37 is 0.0853. O, yan yung proof. Yung dalawang C-table. Paano naman yung gagawin natin dito sa may between-between? So, the area of between the two values is 0.9535 minus 0.0853. Di ba ang rule 3 natin, yung makuha nating z-score sa pangalawa sa z2 natin ay um, mababawasan gamit yung ating z1. So, katulad yan, 0.9535 minus 0.0853 is equal to 0.82 or 86.82%. So, kapag nag-C-tour kayo, nag-exam, pwedeng ang sagot nyo ay yung decimal, pwede rin yung number. Okay, example number 4. Ayan, wala nang clue, no? Saan siya? Sa left ba o sa right? Walang nang sinabi. Ngayon, i-identify natin ng mano-mano. So, una, magdodrawing muna tayo ng curve. So, ito yung 0. Nasaan yung negative 2.87? Mga nandito siya. Tapos, ang hinahanap yung shaded region. Sabi niya, z is less than negative 2.87. Mas maliit daw siya sa negative 2.87. So, kung ito pa negative, ito pa positive. So, kung pababa nga siya, syempre pa negative, di ba? So, kung pa negative siya, ang mga z natin ay nandito sa left. Okay, left yan ha. So, madali lang yan kapag left, di ba? Titignan lang natin sa z-table kung anong value niya. So, tignan natin. So, the probability of z is less than negative 2.87 is equal to, asan yung negative 2.8? Eto. Tapos 7, ayan. So, ang value ay 0.0021. Okay, ganun lang siya. Yun na yung final answer natin. Okay. Lesson Example 5 naman. So, the probability of z is less than 1.8. So, ganun pa rin yung una natin gagawin. I-draw ang figure. Ayan. So, ito, 0. So, ang z natin ay 1.8. So, baka nandito yon. So, anong isa-shade? Sabi dyan, z is less than, greater than dapat to.
Z is greater than 1.8. Ibig sabihin, mas mataas daw sa 1.8 yung ating Z. So, ayun. Ibig sabihin, 1.8 pataas, no? So, ayan. So, makita natin to the right yung ating normal curve. So, anong gagawin natin? We are looking for the area to the right of Z equals 1.8. So, isusubtract lang natin, di ba? Yun sa, rule 2. 1 minus 1.8. Ay, hindi siya 1.8. Kailangan natin hanapin pala yung, yan, no? Hindi yung 1.8 yung ibabawas natin. Ang ibabawas natin yung value ng Z. So, anong value ng Z sa 1.8? 1.8, hanapin ko lang, ayun. 0.9641. 0.9641. So, subtract lang natin. Use your calculators. 1 minus 9641. 1 minus 0.9641. Okay, nakuha ko na yung sagot. So, ang nakalagay ay 0.0359 or 3.59%. So, yun yung value ng ating yung area natin ng probability of Z is greater than 1.8. And for the last example, we have the probability negative 2.87 less than Z less than 1.8. So, ang hinahanapan natin is yung between negative 2.87 and 1.8. So, draw muna natin yung figure. Ayan. So, ito 0. So, tapos sa negative 2.87, nandito banda. Tapos, nandito yung 1.8. So, ang shaded region ay ito. So, nalaman na natin yung shaded region. Ngayon, paano natin hanapin? According to Rule 3, isusubtract natin yung area na makita natin sa negative 2.87 tsaka 1.8. So, paano yun? So, ang negative 2.87 at 1.8 nahanap na natin. Pero ang mauuna dapat ay yung Z sub 2 kaysa sa Z sub 1. So, anong area ng Z sub 2? Diba meron tayong 0.96? Ilan kasi? 9641 ba? Tama, 9641 ang 1.8. Minus yung negative 2.7 natin, yan ay 0.0021. So, kapag sinubtract natin yan, meron tayong 0.9620 or 96.20%. So, ang probability of negative 2.87 less than Z less than 1.8 is 0.9620. So, ganun lang po kadali itong paghahanap ng Z-score. Okay, kung meron pong hindi na gets, pwede nyo pong ulitin ang video natin. Okay, thank you for listening. I hope you learned something for today. So, kung meron kayong hindi naintindihan, you can freely message me at in my Facebook account and sasagutin natin yan. Or kung pwede rin nyo naman ulitin ang video. Okay, sige, goodbye!